Just in, former President Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte, and Davao City Mayor Sebastian Duterte will all run for Senate in the 2025 elections. Vice President Sara Duterte said, "What's your thoughts, mga lods? It's time, no? It's really time na talagang mag-invade, no? Sa politics ay ang mga Duterte. Kasi alam naman natin at ramdam naman natin ang Duterte leadership. And actually, hinahanap-hanap natin, di ba, ang kanilang leadership. And imagine niyo mga lods, 3 Duterte, di ba, tatakbo as senador. Malaking tsansa na mananalo talaga yan. I'm really excited mga lods sa darating na 2025 election. And kapag talagang, di ba, natuloy, no, na itong 3 Duterte ay tatakbo as senador, at sana tuloy-tuloy, no, at pagka 2028 si VP Inday Sara sana ay tatakbo as president years from now, di ba, years from now. Gaano na kaya kaganda at progresibo ang Pilipinas? Silang lahat. Grabe, no? Alam nyo, sa totoo lang mga lods, mayroon pa yung nangyayari sa pinakaloob eh. Diba? Hindi lang, ayaw lang sigurong magsalita ni VP Inday Sara ng detalyado, pero the way siya sumagot, no, sa mga tanong sa kanya, ay parang may malalim na rason eh. No, which is, hindi niya sinasabi or hindi pa niya sinasabi. And di ba, yun nga yung sabi niya na nagbitiw siya as DepEd Secretary para sa ikakabuti ng DepEd. Feeling ko mga lods, sa next budget hearing kasi, baka gigipitin ang budget ng DepEd. Kaya, di ba, ayaw niyo madamay ang DepEd, kaya siguro nag-decide siyang mag-resign na lang. Grabe, no? Talagang yung agila natin ay patuloy nilang pinuputulan ng pakpak para hindi makalipad. Grabe itong bansa natin mga lods, no? Kasi kung sino pa yung gumagawa ng tama, kung sino pa yung productive at ang daming pagbabagong ginawa, siya pa ang pinag-iinitan, siya pa ang sinisiraan, siya pa ang kinakaltasan ng budget. Kaya buti na lang kumalas at tumiwalag na talaga si VP Inday Sara. And I'm excited. Si VP Inday Sara kasi matiisin yan eh. Pero pag once bumitaw yan, may valid rason yan. Bakit? Kasi sa totoo lang yan, si VP Inday Sara, para sa mga Pilipino, matiisin talaga yan. Wala siyang ibang iniisip kundi kapakanan ng mga Pilipino. Kaya let's see sa mga susunod na araw, pero suportado ko, no? Support lang tayo all the way kay VP Inday Sara. Alam niyo mga lods, kung saan ako abang na abang ngayon. Kung saan at kung sino ang pipiliin ni Senator Amy Marcos at kung saan siyang partido sa sanib. Kung sa administrasyon ba or sa mga Duterte. No? Kasi last time nung interview, parang ayaw niyang sumanib sa administrasyon slate. Kasi nga daw, sobrang dami na kasi pinagsanib daw lahat ng mga partido. Nagsanib puwersa daw doon lahat. So, di ba, let's see kung saan papanig si Senator Amy. Pero, ever since, hanggang ngayon, napaka-vocal ni Senator Amy sa kanyang suporta kay VP Inday Sara. Na kahit anong mangyari, kahit saan si VP Inday Sara, doon siya. Let's see, no? Kasi sa totoo lang mga lods, kung si Senator Amy Marcos ay sasanib sa mga Duterte sa next election, sa next senatorial election, malaking questionable yan sa administrasyon. Di ba? Malaking questionable yan sa Marcos administration. Kasi Senator Amy, di ba, is
A. Marcos. And yet, bakit hindi siya makikipag-anib or makikipagsanib puwersa sa Marcos administration?